Ang pangalan ko ay Rina. Ang pamilya naming Kurugan sa lungsod ng Tokyo ay isang matandang angkan na matagal nang nakaugat sa industriya ng muebles. Napakakomplikado ng ugnayang pampamilya at napakalakas ng tradisyon ng angkan. Kahit na pumasok na ang lipunan sa makabagong panahon, sa lungsod na ito ay taon-taon pa ring isinasagawa ang pag-aayos ng templo ng angkan at ang pagbibigay galang sa mga ninuno. Sobrang dami ng miyembro ng pamilya, at ang mga ari-arian ng angkan ay laging minamana mula sa henerasyon hanggang henerasyon, ngunit laging ipinapasa lamang sa kalalakihan. Dahil dito, lalo pang tumindi ang kumpiyansa ng asawa ko, sapagkat siya ang nag-iisang anak na lalaki ng angkan Hoshikawa. Kakapapasok pa lang ng anak kong babae sa unibersidad, naglalambing na agad siya kung maaari ko raw dagdagan ang kanyang allowance. Palabas na sana ang salita ng pagtanggi ko, ngunit biglang sumabat ang asawa ko. Kung ang isang babae nasa labas at walang pera, madaling matutong gumawa ng masama. Dagdagan na lang natin ang allowance niya, gawin mong 10,000. Nagulat ako ng husto. Maya-maya lang ay nalaman kong sa labas pala, may inaalagaan siyang isang babaeng estudyante, at buwan-buwan ay binibigyan din niya ng eksaktong 10,000. Hindi ako nagalit, bagkus ay nakaramdam pa ako ng kakaibang tuwa. Hindi ako nakatulog buong gabi sa sobrang pananabik. Ang pagkakatuklas ko sa pagtataksil ni Takumi ay isang aksidente. Umuwi ang anak ko at nagreklamo, may kaklase raw siyang ginagaya lahat ng gamit niya. Parehong skincare, parehong gamit sa dorm, at maging ang bag ay kapareho. Nanlamig ako. Anong bag iyon? Sumagot siya. Yung bag na in-order ni Mama mula sa ibang bansa, sabi ng salesladi, iisa lang iyon sa buong mundo. Niloko lang pala tayo. Nakunot ang noo ko. Lahat ng gamit ng anak ko sa kolehiyo ay ako mismo ang pumili. Ang bag na iyon ay espesyal kong regalo sa kanya, isang eksklusibong modelo na hindi maaaring ibenta sa iba. Sabi pa ng anak ko. Mas nagmamalaki pa nga siya, nagyayabang at gusto pang makilala ka. Sabi niya, magkaibigan daw kayo. Napatigil ako. Naalala ko ang mga kakaibang kilos ni Takumi nitong mga nakaraang araw, at biglang nagkaroon ng kutobang hindi ko maipaliwanag. Ngunit sa halip na magalit, nakaramdam ako ng kaunting pananabik. Talaga? O sige, sa susunod na dumalaw ako sa unibersidad, makikilala ko rin ang kaibigan mong iyon. Naiinis na naiiyak ang anak ko, ngunit nang makita ang mukha kong puno ng interes, napilitan siyang tumahimik. Mama, may balak ka na namang guluhin ang isang tao, ano? Nagulat ako, hinaplos ko ang ulo niya. Bakit mo nasabi iyan? Sagot niya. Tuwing ganyan ang ngiti mo, may taong siguradong mapapahamak. Ngumiti ako ng banayad. Hindi na ako nagtataka, kilala ako ng anak ko, siya ang pinakamatagal kong kasama. Makalipas ang 1 linggo, nakilala ko si Nanami. Kahit nakita ko na ang mga litrato niya, nang makita ko siya ng personal ay medyo nabigla pa rin ako. Hindi naman pala masama ang panlasa ni Takumi. Mahaba ang buhok niyang itim, malalaki ang mga mata, matamis ang mukha, at may dimples tuwing ngumingiti. Taglay niya ang kasariwaan ng isang dalagang bata. Pero hindi rin nagsisinungaling ang anak ko, ang suot ng babaeng ito ay parehong estilo ng anak ko, ngunit halatang walang klase ang pagkakaayos. Kita sa panlasa niya ang kanyang pinagmulan. Sa isip ko, mahusay pumili si Takumi, isang magandang batang babae, hungkag at madaling malinlang. Nang makita niya ako, saglit siyang natigilan, pagkatapos ay naglakas loob. Ate, gusto mo bang dumaan muna sa bahay ko? Nagulat ang anak ko at pasigaw. Ate ka ng ate, sino ka ba para maging kapatid ni Mama? Itinaas ko ang kamay ko upang pigilan siya. Eri, bumalik ka muna sa dorm. May kakausapin lang si Mama. Kahit nagalit, sumunod pa rin siya. Umalis siya ng mabigat ang loob. Nang makita iyon, nagpakita ng ngiti ng pagmamataas si Nanami. Bata pa kaya hindi marunong magtago ng emosyon. Umiti ako. Hindi madali ang ginawa mo, paikot-ikot pa para lang makaharap ako. Sige, dalhin mo ako. Nagulat siya, ngunit agad ding tumalikod at naglakad ng mabilis. Inakala kong dadalhin niya ako sa dorm, ngunit hindi, dinala niya ako sa isang high-end na kondominium malapit sa unibersidad, nasa gitna ng Tokyo, katabi ng pinakamalaking lawa sa lungsod. Diretso kaming umakyat sa penthouse. Magarbo ang disenyo, halatang madalas puntahan ni Takumi.
Sa mesa ng sala, nakakalat ang mga kahon ng regalo. Nagkunwari siyang nahihiya. Pasensya na, magulo pa, hindi ko pa nalilinis. Ang dami kasing binili ni Takumi para sa akin. Sumulyap ako sa mga kahon, lahat mga peke o low-end na luxury goods, mga bagay na hindi ko man lang pinapansin sa araw-araw. Nakakatawa talaga. Pero naiintindihan ko, isang maya lang na biglang nakatungtong sa mataas na sanga, isang palakang ayon lang na silayan ang langit. Diretso kong tinanong. Sabihin mo, kailan nagsimula kayo ni Takumi? Agad siyang lumuha, parang aktres na sinabihang action. Ate, hindi ko sinasadya. Totoo ang pagmamahalan namin ni Takumi. Patawarin mo ako. Nang hindi ako matinag, humiga siya sa sahig, umiiyak at hawak ang tiyan. Kahit anong mangyari, wag mo akong itulak, nasa tiyan ko ang anak ni Takumi. Napataas ang kilay ko. Ano raw? Nagningning ang mga mata niya. Buntis ako. Anak ng sino? Siyempre, anak ni Takumi. Natigilan ako, ngunit agad akong natuwa. Umiti ako at tinulungan siyang tumayo. Buntis ka pa naman, bakit nakahiga ka sa sahig? Tumayo ka. Kailangan mo bang magpatingin sa ospital? Nagulat siya sa reaksyon ko, sabay lingon sa pinto. Kita ko ang kamay niyang mahigpit na nakakapit sa isang bagay sa bag niya, at panay ang tingin sa pinto. Naintindihan ko. Hinihintay mo si Takumi, ano? Namutla siya. Kahit wala siyang sagot, halata naman. Plano nilang magkunwaring naitulak at nasaktan siya, at pagkatapos lalabas si Takumi bilang bayani. Isang kwento na parang hinango mula sa murang nobela. Sayang lang, kilala ko si Takumi, sa oras na ito, siguradong takot na takot siya at walang lakas ng loob na humarap sa akin. Kinuha ko ang recorder mula sa bag niya at hinaplos ang kamay niya. Huwag mo akong lokohin, M. Maniwala ka, walang ibang tao sa mundo na mas nais na ituloy mo ang pagbubuntis na iyan kaysa sa akin. Nanigas siya. Tumingin ako sa kanya. Hindi ka naniniwala? Alam kong medyo kakaiba ang estado ng pananabik ko ngayon, kaya para paniwalaan niya ako, kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan si Takumi. Mabilis na kumonekta ang tawag at inilagay ko sa loudspeaker. Dear, nandito ako sa bahay ng kapatid na si Nanami, gusto mo bang pumunta at tingnan? Sandaling natahimik ang kabilang linya, bago sumagot ng may pagtataka. Hon, wala akong kilalang Nanami, baka nagkakamali ka. Pagkarinig ko pa lang ng boses niya, alam ko na, tatanggi siya hanggang dulo. Kapag nagkakamali siya, lagi niyang pinapakita na parang walang alam. Hindi ko na iyon inintindi, ngunit si Nanami, na kanina ay puno ng kumpiyansa, ngayon ay parang gumuho ang mundo. Nanginginig ang buong katawan niya, ayaw maniwala sa nakikita. Marahan ko siyang tinapik sa likod, huwag kang matakot, nasa panig ako ng kapatid. Matagal na kaming mag-asawa ni Takumi, at lagi kong tinutupad ang salita ko. Siguro natakot lang si Nanami, may dinadala pa siyang bata sa tiyan. Dadalhin ko muna siya sa ospital, magkita na lang tayo roon, bye. Pagkasabi ko niyon, agad kong binaba ang tawag. Tinawagan ko ang ilang babaeng assistant, inalalayan si Nanami papunta sa ospital. Halos mapuno ng takot ang mukha niya, parang mga mababangis na hayop ang mga assistant ko, at sumigaw siya ng ayaw pumunta sa ospital. Sumigaw siya, Rina, alam kong wala kang mabuting balak, hindi ako magpapa-abort. Totoo ang pagmamahalan namin ni Takumi. Nagbigay ako ng senyas, at agad siyang hinawakan ng mahigpit ng mga assistant ko. Hindi na siya makapalag at agad bumuhos ang luha. Wala na kayong pagmamahala ni Takumi, sabi niya nga wala na kayong buhay mag-asawa. Bakit mo pa siya pinipilit na manatili sa'yo? Alam mo ba kung gaano siya nasasakal kapag nasa tabi mo? Sa akin lang siya nakakaramdam ng kalayaan. Pakiusap, pakawalan mo na siya. Walang emosyon ang mga assistant ko, tahimik lang silang tumutupad ng tungkulin. Napatawa ako. Hindi pala inosente ang babaeng ito, kundi talagang tanga. Medyo hangal, pero sa kabutihang palad, may pakinabang pa rin ang tiyan niya. Sa ngayon, kailangan ko ng isang bata upang masira ang kasalukuyang sitwasyon. Pinakamainam kong lalaki. Kaya ginamit ko ang kakaunti kong pasensya upang ipaliwanag sa kanya. Kapatid, hindi ko pinipilit si Takumi. Kung gusto mo, itanong mo pa mismo sa kanya. Si Takumi, siya ang manugang ng pamilya ko.
Noon pa, siya mismo ang nakiusap na maging manugang namin. Itinuro ko ang mga gamit sa mesa, ang lahat ng iyan na binili niya para sa'yo, pera ko ang ginamit. Sa totoo lang, ako ang tunay mong amo. Natigilan siya. Sobrang dami ng impormasyong narinig niya, at tila hindi na kayang iproseso ng utak niyang maliit. Ang pakikipag-usap sa isang mangmang ay nakakapagod, kasi hindi nila agad naunawaan ang kahulugan ng mga salita. Kaya sa huli, binalaan ko siya, kaya sana malinaw sa iyo, ano man ang sabihin ko, iyon ang susundin mo. Alagaan mong mabuti ang bata, hindi kita pababayaan. Sa huli, nawalan siya ng lakas, bumagsak at wala nang ipinakitang laban. Dinala ko si Nanami sa pinakamahal na pribadong ospital, at pina-check up ng kumpleto. Isang oras ang lumipas bago dumating si Takumi, habol ang hininga. Kahit nakasuot siya ng mamahaling suit, hindi nito natatakpan ang lumalaki niyang tiyan. Unti-unti nang numinipis ang kanyang buhok at umaatras ang hairline. Lumulaylay na rin ang balat niya. Mahirap na iugnay ang lalaking nasa harap ko sa makisig na binata ng 20 taon na ang nakalipas. Noong panahong iyon, suot niya ang puting polo, matangkad at laging may ngiti kapag nakatingin sa akin. Sinabi niyang mamahalin niya ako habang buhay, hindi ako iiwan. Nangako siyang kung sakaling magtaksil siya, mababangga siya ng kotse sa kalsada. Mula pagkabata, alam ko na, ang mga pangako ng lalaki ay parang blankong tseke, hindi dapat paniwalaan. Alam kong nagsisinungaling siya, pero kapag gwapo ang nagsasabi, masarap pa ring pakinggan. Ngunit ngayong nakikita ko siyang hingal na parang lumang belo, hindi ko mapigilang mapabuntong hininga. Napakaikli ng panahon ng isang lalaki. Panlabas na kalmado ako, binati siya, nahuli ka na. Habang mas kalmado ako, mas lalo siyang natatakot. Sinasabi nilang mahirap yumuko ang isang lalaki, pero hindi niya iyon ininda, agad siyang lumuhod sa harapan ko at nanumpa. Hon, hindi na maulit ito. Patawarin mo ako, iiwanan ko na siya, hindi ko na siya kakausapin muli. Laging marunong magtiis si Takumi, kung hindi, paano siya naging manugang ko noon kahit siya pa ang nag-iisang anak ng pamilya nila? Mabilis ko siyang inalalayan, ano ba yan, tumayo ka na. Mag-usap tayo ng maayos. Tumayo siya habang tumutulo ang luha at sipon, at paulit-ulit na humihingi ng tawad. Sabi niya, nagkamali siya, may kasalanan siya sa akin, sa anak namin, at maging sa sarili niya. Pinutol ko ang salita niya, hinawakan ang kamay niya. Takumi, nagkamali ka nga, pero ang higit na dapat humingi ng tawad ako iyon. Natigilan siya. Hindi pa niya natatanggal ang sipon, nakatitig lang siya sa akin na parang naguguluhan. Siguro nagulat siya, dahil ako, na laging matatag, ngayon ay umaamin ng kasalanan. Marahil naguluhan siya. Ginamit ko ang pinakamahusay kong pag-arte, tinitigan siya ng mailambing. 20 taon na tayong kasal, pero hindi pa rin kita nabigyan ng anak na lalaki. Kasalanan ko iyon. Alam kong matindi ang pressure sa'yo, maraming tao ang nag-uusap sa likod natin. Pero alam ko, mahal natin ang isa't isa, at ilang taon mo na ring tiniis ito. Si Nanami ay isang inosenteng babae. Kapag ipinanganak ang bata, dalhin mo siya sa bahay. Sinabi ko nang may makahulugang tinig, kailangan din ng pamilya natin ng isang anak na lalaki, hindi ba tama ako? Pagkarinig niya nito, hindi siya makapaniwala agad. Ngunit nang maalala niyang wala pa rin kaming anak na lalaki matapos ang maraming taon, biglang tumuwid ang kanyang likod. Sa paningin ni Takumi. Hindi sa paningin ng lahat, kailangan ko talaga ng isang anak na lalaki. Ito rin ang puntong pinakapinagmamalaki ni Takumi, na ako'y nagkaanak lamang ng isang babae, dahilan upang ang mga bahagi ng ari-arian ng pamilya ay maaaring bawiin mula sa akin balang araw. Sa loob ng maraming taon, palaging pinahahalagahan ng aming pamilya ang pagkakaroon ng anak na lalaki, kaya't nagkaroon ng magkaibang paraan ng pagpapalaki. Mula pagkabata, mataas na ang inaasahan sa mga anak na lalaki. Ibinibigay ng pamilya ang pinakamahuhusay na yaman para sa kanila, at sa pagtanda ay ipinapadala sila sa ibang bansa upang mag-aral ng negosyo, matutunan ang parehong silangan at kanluran, bago bumalik upang pamunuan ang negosyo ng pamilya. Ang ganitong kaugaliang diskriminasyon sa pagpapalaki ng lalaki at babae ay naipapasa na sa napakaraming henerasyon, daan-daang taon na. Hanggang sa dumating ang aking ina, na may kaunting pagkakaiba. Ang aking lolo ay ang dating pinuno ng angkan, subalit mayroon lamang siyang isang anak na lalaki at 3 anak na babae.
Kung ihahambing sa ibang sangay ng pamilya na may 7 o 8 anak, ang aming sangay ay tunay na kakaunti. Ayon sa kaugalian, ang posisyon ng pinuno ay dapat mapunta sa aking tiyuhin. Ngunit ipinanganak siyang may sakit sa puso at hindi angkop sa negosyo. Nang siya'y magsimulang mamuno sa negosyo ng pamilya, agad siyang nakalikha ng malaking problema at napalayo ang loob ng mga tagapagtustos. Dahil dito, napilitang ipakasal ng angkang Kurugan ang isa sa kanilang mga anak na babae upang pakalmahin ang sitwasyon. Subalit patuloy pa ring bumagsak ang negosyo ng pamilya, kaya't napilitan ang mga nakatatanda sa angkan na pilitin ang aking lolo na pumili ng ibang hahalili bilang pinuno. Wala nang ibang mapagpipilian ang lolo ko, kaya't lumapit siya sa isang bantog na mongheng banal sa kanilang lugar. Isang guro ng kapalaran. Nag-iwan siya ng isang hula, ang tadhana ay nakalaan sa babae. Bagamat may pag-aalinlangan ang lolo ko, sa ilalim ng matinding presyon ay naglakas loob siyang suportahan ang aking ina. Kahit isang babae, ipinakita ng aking ina ang kanyang pambihirang kakayahan at matagumpay siyang naupo sa posisyon ng pinuno ng angkan. Napakahusay din niya at sa panahon ng mga reforma at pagbubukas, nagawang pasikatin niya ang Muebles ng Kurugan. Pagsapit ng bagong siglo, matagumpay na naipasok sa stock exchange ang kumpanyang Kurugan Furniture. Muntik nang maabot ng aking ina ang pinakasentro ng kapangyarihan ng angkan at muntik na ring baguhin ang kasaysayan ng aming pamilya. Hanggang sa bigla siyang pumanaw 20 taon na ang nakararaan. Mula noon, ang aming kaluwalhatian ay nanatili na lamang bilang isang alaala. Matapos mamatay ang aking ina, nagsimula ring mag-agawan ang mga kamag-anak namin sa ari-arian. Pati ang nakatatanda kong kapatid na babae ay napilitang ipakasal para sa isang kasunduan ng pamilya. Totoo nga ang kasabihang imanipis na parang papel ang damdamin ng tao. Mula noon, tuluyan kaming bumagsak. 20 taon na ang nakalipas, ginamit ko ang lahat ng paraan upang makahanap ng mapapangasawa na magbibigay proteksyon para manatili man lang ang kaunting bahagi ng mamanahin ng aking ina. Ngunit hindi ako nagkaroon ng anak na lalaki, ayon sa kasunduan ng pamilya. Kaya't kapag ako'y namatay, ang bahagi kong iyon ay babawiin din. Paano ako makakapayag? Kaya sa loob ng maraming taon, dahan-dahan kong pinalawak ang aking impluwensya at unti-unting nakakuha ng tinig sa pamilya. 20 taon akong nagtimpi at ngayon lang ako naghihintay ng pagkakataong makapagbago. Kahit si Takumi ay walang gaanong silbi, nagdala naman siya sa akin ng isang kiswerte, tulad ni Nanami. Maaaring may pakinabang din iyon. Habang lumulubog ako sa mga alaala, biglang dumating ang aking anak na babae mula sa paaralan, galit na nagtanong. Ina, si Nanami ba ay buntis na sa anak ni Ama? Ibinalibag ko ang tasa ng tsaa sa lamesa. Airi, ilang taon ko nang itinuro sa iyo ang mga alituntunin, anong natutunan mo? Ngunit hindi alintana ang aking galit, nagreklamo pa rin siya. Ina, hindi mo lang alam. Hindi lang niya inaakit si Ama, kundi pati ang nobyo ko sa eskwela. Napakatuso ng babaeng iyon. Halos umiiyak siya. Napabuntong hininga na lamang ako. Pinagsabihan ko siya. Ano ba nang mapapala mo kung makikipag-agawan ka lang ng lalaki sa ibang babae? Kung magaling ka, makipag-agawan ka sa mga lalaki para sa kapangyarihan at yaman. Tingnan mo ang mga pinsan mong lalaki, hindi sila kasing talino mo, hindi rin kasing husay mo, pero nakapasok na sila sa negosyo ng pamilya. Ikaw, nilulugmok mo ang sarili mo sa walang saysay na laro ng paninibugho. Gusto mo bang maging palamuti lamang, at sa huli ipakasal lang basta-basta gaya ng mga tiyahin mo? Nanahimik ang anak ko, takot sa tono ko. Hindi ako masisisi kung minsan ay mawala ng pagpipigil, ibinuhos ko na ang buong buhay ko sa kanya. Habang ang ibang babae tumututok lang sa ganda at katawan, pinalaki ko siya na may kontrol sa emosyon, may iba't ibang kasanayan. Nais kong maging malaya siya, isang babaeng kayang lutasin ang sariling mga suliranin. Hindi ko akalaing mawawala sa kanya ang lahat ng iyon dahil lamang sa isang maliit na suliraning pag-ibig. Lumapit siya sa akin, taimtim na nagsisi. Ina, nagkamali ako pero hindi ko lang matanggap. Huwag ka sanang magalit. Nanginginig ang boses niya. Kung magiging katulad lang ako ng mga tiyahin na ipapakasal ng wala sa loob, mas pipiliin ko pang mamatay. Napabuntong hininga ako. Siya lamang ang nag-iisa kong anak.
Ang binanggit niyang tiya ay ang nakatatandang kapatid ng aking ina, na ipinasal ng pamilya na parang isang kalakal. Ang lalaking iyon, isang tagapagtustos ng Muebles para sa kurugan, ay nakilala ang tiya sa isang piging at agad na nahulog ang loob. Upang tapusin ang sigalot, hindi nag-atubiling ipakasal ng aking lolo ang tiya ko. Malapit nang mag-50 taon ang lalaki, habang 21 taon pa lamang ang tiya ko noon. Ang aking tiyo pa mismo ang nag-asikaso ng kasal. Ngunit matapos ikasal, natuklasan niyang may mga madidilim na hilig ang kanyang payat na asawa. Sa huli, namatay siya sa kalupitan ng sariling kabiyak. Isang bulaklak na hindi pa man namumukadkad, ay dinurog na ng tahimik sa putik. Walang pahayagan ang naglakas loob na mag-ulat, parang hindi siya kailanman nabuhay. At hindi lang ito ang kapalaran ng mga babaeng kurugan, kundi larawan ng napakaraming anak na babae sa mga angkan. Kung maswerte, nagiging may bahay sila, lumalapit sa inaasahang buhay ng panganganak at pagpapalaki ng pamilya. Kung malas, tiisin ang hirap at mamatay nang wala sa panahon. At ang mga taong nakapaligid, isang pangungusap lang ang ibinibigay. Masama lang talaga ang kapalaran niya. Ngunit sa loob ng 1,000 taon, kailan ba naging mabuti ang kapalaran ng mga babae? Mula sa aking ina hanggang sa aking anak na babae, 50 taon, 3 henerasyon. Hanggang ngayon, marami pa rin ang hindi makatakas sa kanilang kapalaran. Alam kong malinaw, sa lawak ng angkang ito, hindi pagmamahal ang kulang sa mga babaeng kurugan, kundi yaman, kapangyarihan, paggalang at kalayaan. Ang anak kong babae ay laging maunawain. Mula pagkabata, mahigpit kong pinapalaki siya. Masipag, matalino at palaging nanguna sa klase. Ni minsan ay hindi niya ako binigyan ng dahilan para mag-alala. Ang Haruto na binanggit niya ay isang mahirap na estudyante na tinulungan ko sa pamamagitan ng scholarship. Siya rin ang napili kong maging manugang, isang huling hakbang sa reserbang plano ko. Alam kong ang galit ng anak ko ay hindi dahil sa tunay na pagmamahal. Ito ay dahil lamang sa kanyang pagmamataas, sa kanyang kawalan ng pagtanggap na ang lahat ay hindi laging ayon sa kanyang kagustuhan. Mama, sabi ni Airi habang pinipigil ang luha, gusto ko ring pumasok sa kumpanya. Pero dahil babae ako, hindi ako nakapag-aral ng business sa ibang bansa. Kung naging lalaki lang sana ako siguro mas magiging madali. Napailing ako at hinaplos ang kanyang buhok. Anak, ano bang pinagkaiba ng lalaki sa babae? Kung gusto mong mag-aral sa ibang bansa, sabihin mo lang sa akin. Tutulungan kita. Biglang nagningning ang mga mata niya. Talaga, Mama? Ibig sabihin maaari akong lumipad, makapag-aral sa ibang bansa. Umiti ako. Noon, hindi pinapayagan ang mga babae ng angkan ng kurugan na mag-aral sa labas. Pero habang nandito ako, kaya kong baguhin iyon. Napayakap siya sa akin ng mahigpit, umiiyak at tumatawa. Salamat, Mama. Salamat. Pinahid ko ang luha sa kanyang pisngi at dahan-dahan ko siyang tinapik sa likod. Ramdam ko ang tibok ng kanyang puso, puno ng pag-asa at pananabik. Ngunit bago pa siya tuluyang kumalma, narinig naming bumukas ang pinto. Isang malamig ngunit banayad na tinig ang pumuno sa silid. Airi, nandito ka na pala. Bakit ka umiiyak? Tanong ni Takumi habang nakamasid mula sa may pintuan. Biglang napatayo si Airi, nagmadaling pinahid ang luha, at lihim na tumingin sa akin na para bang humihingi ng lakas ng loob. Wala to, Papa, mabilis kong sagot, pinilit mumiti. Medyo malikot lang ang anak natin. Bahagya siyang tumango, ngunit ramdam ko ang lamig sa kanyang titig. Binalingan ko si Airi. Anak, bumalik ka na muna sa eskwela. May mahalagang bagay na kailangang pag-usapan ni Mama at Papa. Tumango si Airi, ngunit bago siya lumabas ng silid, ay sumulyap siya kay Takumi. Ang tingin niya, puno ng pag-iingat at distansya. At totoo naman, kahit magulang siya sa papel, hindi kailanman naging malapit si Takumi sa kanya. Sa panlabas, nagkukunwari siyang mapagmahal na ama. Ngunit batid ko sa kaibuturan, ayaw niya kay Airi. Dahil isa siyang babae. At iyon ang kasalanang hindi niya kailanman mapapatawad. Mabilis na yumuko si Airi bilang pagbati, pilit itinatago ang mga matang basa pa ng luha. Maingat ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig na kahoy, at bawat tunog ng kanyang mga paa ay parang matalim na hiwa na pumupunit sa tensyong bumabalot sa silid. Nang ilapat niya ang kamay sa pinto, saglit siyang natigilan.
Bahagyang nanginig ang kanyang balikat bago dahan-dahang huminga ng malalim. Dumako ang kanyang paningin kay Takumi, ang amang nakatayo roon na may mahigpit at hindi mabasang anyo. Walang bati, walang ngiti. Isang tahimik na sulyap lamang, wari bang nais magsabi ng napakaraming bagay na hindi niya magawang bigkasin. Dahan-dahang sumara ang pinto sa likuran ni Airi, iniwan ang malamig na kawalan. Sa mahabang pasilyo, tumatama ang ilaw na dilaw sa kanyang murang mukha. Mariing pinipisil ng mga labi ni Airi ang isa't isa, at sa kanyang puso ay tahimik niyang inusal. Kahit ano pa ang ipinangako ni Ina, kailangan ko pa ring patunayan ang sarili ko. Gaya ngayon, pagkakaalis lang ng anak namin ay wala man lang siyang tinanong, ni hindi man lamang nagpakita ng kahit formal na anyo ng malasakit. Noon, kahit paano ay nagkukunwari pa siyang mag-alala ng ilang salita. Pero naunawaan ko rin dahil ngayon malapit na siyang magkaroon ng anak na lalaki. Sa mga sandaling ito, punsya ng kumpiyansa, para bang muling isinilang. Humiri ako ng isa pang katulong para kay Nanami, para alagaan ang kanyang pagkain at pang-araw-araw na pangangailangan, lalo na sa unang 3 buwan na dapat talagang pagtuunan ng pansin. Ngumiti ako ng mapagbigay, syempre, lahat ay dapat unahin para sa kalusugan niya. Hinawakan ako ni Takumi sa kamay, at sa kanyang mga mata ay sumilay ang bihirang pagkagala. Asawa ko, hindi ko inakalang magiging ganoon kakaunawain, tunay na isang biyaya ang makasama ka. Ngumiti lamang ako ng marahan, ngunit hindi nagbigay ng anumang tugon sa kanyang sinabi. Totoo ngang maswerte si Takumi. Dahil sa pagiging manugang ng pamilya namin, mula sa isang batang probinsyano ay unti-unting naging matagumpay na tao sa lungsod ng Ihi. Namamahala ng isang kumpanya, hindi ganoon kalaki ngunit hindi rin maliit, may pera at may posisyon. Mula nang pumasok siya sa kumpanya, nagsimula siyang dahan-dahang tumulong sa mga kamag-anak sa probinsya. Basta may kaunting kaugnayan, tinutulungan niya. Minsan pang ang pabirong sinabi ng anak, pati aso sa harap ng bahay ni Papa sa baryo nakikinabang. Lahat ng ito ay nakikita ko, ngunit hindi ko pinakialaman ng sobra. Akala ko'y marunong na siyang makontento, hindi ko inasahan na ang pagiging mapagparaya ko ang siyang nagbigay sa kanya ng kayabangan. Hindi lamang siya nangaliwa, kundi nakalimot din sa mga pangakong binitiwan noon. At ngayon, sa harap ko, hindi na niya kailangan pang magpanggap. Asawa ko, mahal kita, pero isa akong lalaki, kailangan kong magkaroon ng anak na lalaki na magpapatuloy ng ating lahi. Bago mamatay ang nanay ko, iyon ang huling habilin niya, na magkaroon ako ng tagapagmana. Hindi ko iyon sinabi sa iyo noon, ako na ang nagdala ng lahat ng bigat. Pero kung palagi na lang akong magsasakripisyo ng ganito, pagod na ako. Matyaga at buo ang kanyang pananalita, para bang ang pagkakaroon niya ng kabit ay kasalanan ko, dahil hindi ko siya nabigyan ng anak na lalaki. Habang pinakikinggan ko siya, tahimik lang akong napailing. Sa palagay ko, napakalaki ng agwat sa pananaw namin. Nako, inggit na inggit talaga ako kay Rina, bulalas ng pinsan ko, isa lang ang anak niya, hindi gaya ko na may 2 lalaki, halos ikapraning ko kakabantay. Mula nang ikasal, lagi niyang ipinagmamalaki na ang mga anak niyang lalaki ay may maliwanag na kinabukasan. Pero ngayong gabi, malinaw, tinatarayan niya ako. Bago pa ako makasagot, malamig na tumama ang boses ng kapatid kong si Kaori. Bakit hindi ka na lang mainggit sa panganay mong kapatid? Namatay na siya, wala nang alalahanin. Biglang tumahimik ang buong paligid. Ang kapatid ng pinsang iyon, anak ng tiyuhin ko, namatay sa kamay ng sarili niyang asawa. At mula noon, ipinagbawal ang tiyuhin ko na banggitin pa ang pangalan niya. Ngunit ngayong sandali, ang tiyuhin na dati walang pakialam, ay ibinagsak ang kanyang chopstick sa mesa. Kumain na lang kayo. Ang dami niyong sinasabi. Napangisi ako ng mapait. Totoo nga, hindi mo malalaman ang sakit kung hindi ka pa nasasaktan. Nagpatuloy ang hapunan sa kakaibang katahimikan. Hanggang sa may isa na namang nagpasiklab. Huwag tayong tumahimik ng ganito, magkwento ako ng nakakatawa, ani ng pinsan kong si Aiko. Kamakailan, nakita ko si Bayaw sa ospital, may kasama siyang batang babae na parang estudyante, papasok sa obgain. Una akala ko si Rina, gusto ko pang ang bumati at baka magpapaparty ulit tayo. Pero nang tingnan ko ulit, Diyos ko, hindi naman kasing bata si Ate Rina. Agad may umismid, may gumisi ng palihim, at ang iba na may tumingin sa akin na parang naaawa. Tahimik silang lahat naghihintay ng reaksyon ko. Si Takumi, na mahiyain mulat sa pool, nanginginig. Alam kong wala akong aasahan sa kanya.
Si Kaori ay nag-aalala, pero marahan ko siyang pinisil sa ilalim ng mesa. Pagkatapos, ibinaba ko ang aking chopstick at mumiti. Ah, ganun ba? Napakaswerte naman ng kapatid natin na siya ang nakatagpo. Swerte. Dahil lahat ng iyon ay ayon sa plano ko. Alam ko ang pagkakaligawan ng asawa niyang direktor ng ospital. Alam ko rin na madalas niya itong bantayan. Ang pagkikita nila kay Takumi ay hindi aksidente, ito'y patibong na isinakatuparan ko. Tumayo ako at ngumiti ng mas malapad. Sakto, ngayong gabi, may magandang balitang dapat kong ibahagi. Malapit nang madagdagan ang ating pamilya. Nagbigay ako ng senyas. At sa harap ng lahat, pumasok si Takumi, mahigpit na hawak ang kamay ni Nanami. Siguro, umiti ako, ang batang babae na nakita ng kapatid natin ay si Nanami. At sa kanyang sinapupunan, naroon ang anak ni Takumi. Ayon sa doktor, lalaki siya. Kapag ipinanganak, siya'y magiging anak ko ang magiging tagapagmana. Parang gumuho ang hangin sa buong silid. Nagkatinginan silang lahat, bulungan, halos sumabog ang tensyon. Rina, naisip mo ba yan ng mabuti? Singhal ng pinsan kong si Sauta. Kung ipapanganak ang batang yan, kaninong apelyido ang dadalhin? Huwag mong sabihin Kurugen. Dahil hindi siya dugo ng Kurugen. Hindi ba sapat ang pagkadesperada mo sa anak na lalaki, pati pangalan natin idadamay mo? Sumabay ang iba. Nga, Rina. Tigilan mo ang kalokohan. Tumingin ako sa kanila, kunwari inosente. Ano? Ibig sabihin, dahil hindi siya dugo ng Kurugan, hindi siya pwedeng mapasama sa talaan ng Kurugan. Agad namang sumingit ang pinsan ko na kanina ipinahiya ko. Siyempre. Gusto mo pa kaming lahat na tanggapin ang isang hindi tunay na Kurugan? Mangarap ka. At iyon ang hinihintay ko. Mumisi ako, itinapon ang maskara ng kawalan ng muwang, at sa halip ay sumigaw. Ano ang sinasabi ninyo? May mga taong walang dugong Kurugan, pero nasa pinakamataas na altar ng ating templo, kasama ng mga ninuno. Kung ganun ang pananaw ninyo, hindi ba't nilalapastangan ninyo ang ating mga ninuno? Pagkasabi ko noon, namutla silang lahat, nanlaki ang mga mata, pilit na iniintindi ang sinabi ko. Ang mga nakababatang pamangkin ay litong-lito. At ang unang umalma, ang tiyuhin kong matagal nang nagtatago ng sikreto. Nanginginig ang kamay niya habang mahigpit na hinahawakan ang kanyang rosaryo. Ang angkan ng mga Kurugan ay nagsimulang umunlad mula pa noong unang bahagi ng nakaraang siglo. Ang unang pinuno, si Akihiko, ay isang taong nagpalit ng kasarian. Dala niya ang ginto at mga hiyas, lumuwas siya sa lungsod na ito upang magtayo ng kabuhayan at mula roon ay itinaguyod ang pundasyon ng aming yaman. Ang ikalawang pinuno, na siyang lolo ko, ay hindi anak sa dugo kundi ampon lamang niya. Kung sa ibang pamilya, ang usapin ng dugo at lahi ay mahalaga. Ngunit sa harap ng ating mga ninuno sa Kurugan, kung may magbanggit pa tungkol sa dugo, huwag akong sisihin kung ilantad ko ang mga lihim na pilit ninyong tinatago. Nagtapos ang huling handaan sa ilalim ng tensyonadong katahimikan. Sa dulo ng piging, pinigilan ako ng tiyo ko. Mabini ngunit puno ng pagkukunwari ang kanyang tinig. Rina, ang buhay ng tao ay nakaukit na ng tadhana. Ang bawat pagdurusa ay may dahilan. Ang mga bagay na hindi nakalaan sa iyo, kahit anong pilit mong agawin, kailanman ay hindi magiging iyo. Napangiti ako ng malamig. Tiyo, kailan ko ba inagaw ang anumang bagay? Hindi ba sobra naman ang mga salita mo? Higpit ang pagkakapit niya sa rosaryong hawak, na para bang malapit nang mabasag sa kanyang mga daliri. Tinitigan ko iyon, at sa kaibuturan ng aking dibdib, may kakaibang silakbo ng pananabik. 20 taon na ang nakararaan, namatay ang aking ina sa isang nakapagtatakang paraan. Bago siya pumanaw, iniwan niya ang isang kakatwang testamento. Ang lahat ng ari-arian at pera sa kanyang pangalan ay hinati ng pantay sa akin at sa aking kapatid na babae, ngunit ang lahat ng bahagi sa kumpanya ay ipinasa ng buo sa aking tiyo. Nakasaad doon na ang paglilipat ng mga bahagi ay bunga ng kasunduang salita sa pagitan niya at ng aking lolo, na pansamantala lamang niyang pinangasiwaan ang angkan, at kapag matatag na ang kumpanya, ibabalik ang pamumuno sa tiyo ko. Isang napakakakaibang testamento, halatang may bahid ng misteryo, ngunit nang ito'y ipasuri sa otoridad, lumabas na tunay. Mula noon, ang mga nakatatanda sa pamilya ay biglang nagbago ng saloobin, pinuri ang aking ina na tila isang banal na babae na nagsakripisyo para sa lahat.
Tanging ako at ang aking kapatid ang nakaramdam ng matinding pag-aalinlangan. Dahil mula pa pagkabata, ako na ang sinasanay ng ina ko upang magmana ng negosyo. Imposible na iiwan niya ang ganoong klaseng testamento. Ngunit kahit paulit-ulit kong suriin, ang lagda sa dulo ay walang duda, tunay na sulat kamay ng aking ina. Pagkatapos niyang makuha ang kapangyarihan, bilang bagong pinuno ng pamilya, iniutos ni Haruto na hiwalayan ng ate ko ang kasintahan niya noon at pilitin siyang makipag-ugnayan sa pamilya Minazuki. Hindi kami nakapaghanda sa biglaan at malupit na utos na iyon. 3 beses tumakas ang ate ko kasama ang kanyang kasintahan, ngunit sa bawat pagkakataon ay muli silang nahuli at ibinalik. Malalim ang ugnayan ng mga Kurugan at Minazuki sa lungsod ng Tokyo, hindi sila kailanman makakatakas. At dahil hindi niya nakuha ang pag-ibig na ninanais niya sa buhay, walang humpay ang pagluha ng ate ko. Isang gabi, pumuti ang buhok ng ama ko. Matapos pumanaw si mama, ang kaunting lakas ng loob na pinipilit niyang itaguyod ay tuluyang naglahong parang uso. Ang ama ko ay nagmula lamang sa isang maliit at payak na pamilya, isa lang siyang simpleng guro sa mataas na paaralan, at buong buhay niyang sinuportahan si mama sa kanyang mga pangarap. Gabi iyon ng bagong taon. Habang tumutunog ang mga kampana ng bagong taon, naglakad ako sa ilalim ng puting-puti at malamig na niebe. Ang daan sa harap ko ay lubhang bako-bako, walang malinaw na direksyon, katulad ng kinabukasan kong puno ng dilim at kawalan ng pag-asa. Habang bumabagsak ang niebe mula sa langit, tahimik akong nanalangin sa aking puso. Mama, kasalanan ko ito. Hindi ko naingatan ang ating pamilya. Kung naririnig mo ako sa kabila, ipakita mo sa akin kung ano ang dapat kong gawin. Wala akong nagawa kundi panoorin ang ate ko habang isinasakay siya sa karwaheng pangkasal. Napakagarbo ng kasal, isang ingranding seremonya sa labas, eksaktong estilo ng kasal na matagal nang pinapangarap ng ate ko. Ngunit ang lalaking nasa tabi niya ay hindi ang lalaking mahal niya. Pinanood ko siyang pilit nang umiti sa entablado, habang ang likod ng aking ama ay nakayuko na, tila ba biglang tumanda ng 10 taon. Tinalikuran ko sila at tuluyang bumuhos ang aking mga luha. Kinagabihan, mag-isa akong nakaupo sa isang maliit na kubo hanggang sa madilim, habang ang pakiramdam ng kawalan ng magawa ay dahan-dahang lumalamon sa buo kong pagkatao.